maniwala ka, manindigan ka, tumayo ka sa iyong pananampalataya na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya ano man yung bagay na pinagdadaanan mo ngayon, ano man struggle na meron ka sa pagpasok mo sa bahay sa bagay ito, maniwala ka. Maniwala ka na ang Diyos ay mas higit sa iyong pinagdadaanan sa oras na ito. Amen? Magkaroon ka ng pananampalataya, manindigan ka, manalangin ka, at umasa ka na walang imposible sa Panginoon. Sa mata ng tao, imposible. Pero sa mata ng Diyos at sa kakayahan ng Diyos, walang bagay na imposible sa Panginoon. Kaya ni Lord, gawing imposible. Gawing posible ang imposible. Amen ba yun? Beyond sa ating mga pangarap, higit sa ating mga iniisip, higit sa ating imagination, higit sa ating mga pangarap, kaya kumilos at gumawa ng Diyos. Kasi siya yung ating maker. Siya ang ating creator. Kaya ni Lord, kung si Lord nalikha ng langit, lupa, nilikha niya ang kabundukan, nilikha niya ang magagandang mga hayop, mga magagandang bulaklak, nilikha niya ang katabi mo, praise God, si Lord din ay maglilikha ng mga magagandang bagay sa buhay mo. Amen? Kaya buksan mo yung puso mo, buksan mo yung kaisipan mo, na si Lord gagawa at gagawa, gagalaw at gagalaw upang mapangyari ang mga magagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag ka papayag na sa gabing tayo hindi mo maranasan ng Diyos. Kaya nga si Jacob, nung siya'y nananalangin sa Panginoon, nakikipagbuno siya sa isang anghel, at ang sabi ni Jacob, no, hindi kita bibitawan hanggang di mo ako pinagpapala, ang sabi ni Jacob. Amen? So that time, ang ginawa naman ng anghel ay pinagpala si Jacob. Kasi nakita ni Jacob, nakita ng anghel ang determination ni Jacob. So gayun din sa atin. Ano man yung bagay na ninanais natin, ano man yung bagay na pinapangarap natin, ano mang bagay na inaasahan natin, ano mang bagay na pinapanalangin natin, kumapit kasi kay Lord ngayong gabi at sabihin mo, Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako napagpapala. Amen. At ganun man, kung ikaw may mapagpala ng Diyos, huwag ka pa rin bibitiw kay Lord. Dahil ang pagbitiw sa Panginoon ay isa sa pinakabangungot na pwedeng mangyari sa buhay natin. Iwan ka na ng lahat ng tao lahat ng mga tao nagmamahal sa iyo o minamahal mo. Iwan ka man ng jowa mo, ng crush mo. Iwan ka man ng mga mahal mo sa buhay. Mga siguro 1, 2, 3 years makakapag-move ka. 4 years makakapag-move ka. 5 years makakapag-move ka. Pero pag iniwan ka ng Diyos, yun ang pinakamasamang bangungot na pwede mangyari sa atin. At alam ng Diyos yun. Amen? Kaya si Lord, hindi siya papayag na iwanan at abandonahin ang kanyang mga anak. Kaya hindi natin na-imagine kung paano ang buhay natin nung wala ang Diyos. Kasi siya yung ating creator, siya yung ating maker. Kaya sa gabi ito, sabi ko, Lord, ikaw yung maker ko. Ano man yung mga pangarap ko, ano man yung kinabukasan mo, naniniwala ako sa kamay mo, lahat ng bagay may tagumpay. Lahat ng bagay mapangyayari. Imposible sa mata ng tao, imposible sa isipan ng tao, pero sa kamay ng Diyos, posible pala. Amen. So sabi ng 2 John 4:24, God is spirit and His worshiper must worship in the spirit and truth. Sino ba yung worshiper ni Lord? Amen. Tayo, yung lahat ng nilikha ng Diyos, worshiper niya. Yung katabi mo, worshiper niya. Sabi mo sa katabi mo, worshiper ka. Okay. Worshiper ka. Mga worshiper must worship in the spirit and in truth. Sambahin mo si Lord sa espiritu at katotohanan dahil siya ay espiritu. Amen? So, madaling sabi, kinakailangan ng ating puso bukas sa ating Panginoon para maranasan natin ang galaw at kilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ano man yung reservation natin ngayong gabi, ano man distraction na pwedeng mangyari sa iyo, okay, set aside mo muna yun. Para bang gusto mo nagpapakil ka, pag nagtataas ng kamay, set aside mo yun. Diba? Alam ng Diyos ang puso natin. Kinakailangan yung puso mo handa sa Panginoon. Amen. At kapag ang puso mo maayos, believe it or not, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Amen? Worship never fails. Next. In the book of John, chapter 7, verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. What covenant ang kinip ni Lord? What covenant ang kinip ni Lord? Praise God. Halinawa po ba kayo mga kapatid? What covenant ang kinikip ni Lord? Up to 1,000 generations. Ano? Pagmamahal. Ang gustong ikip
Lord sa atin, of those who love Him and keep His commandments. Sabi ng Deuteronomy. So madaling sabi, ang isang bagay na gustong ingatan sa iyo ni Lord, o gustong ingatan ni Lord hanggang sa 1,000 generations pa, ay ang kanyang pagmamahal sa iyo. Amen. Kaya huwag mong iisipin na hindi ka mahal ng Diyos. Lagi mong isipin na mahal ka ng Diyos. Pag inisip mo na mahal ka ng Diyos, lahat ng bagay magiging maayos. Amen. Pero pag isip ka, Lord, inabandon mo ba ako? Inabandon mo ba ako? Iniwan mo ba ako? Lord, bakit sa akin nangyari ang bagay na ito? Bakit ako umahal sa itong klaseng magsubok? Pag ano ang inisip mo, lalo nga may hirapan. Pero pag inisip mo, Lord, kahit ako nandito sa mabigat na sitwasyon, sa mabigat na kalalagayan, at inisip mo na kahit nandun ka, mahal ka ng Diyos, lahat ng bagay magiging maayos. Amen. Pumposisyon lahat ng bagay, hindi dahil sa kakayahan mo. Pumuposisyon na lahat ng bagay kasi bibigyan ka sa buhay. May Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Si Lord na nagbibigay ng tamang tao sa iyo, si Lord na nagbibigay ng tamang sitwasyon sa iyo, beyond sa ating imaginations. Nung si Moses sa harapan ng Dead Sea, hinahabol sila ng mga Egyptyo, ng mga taga-Egypto para patayin. So sinabi naman ni Lord kay Moses, taas mo ang iyong tungkol. Tinaas ni Moses tungkol mo. Hindi in-expect ni Moses na mahati ang dagat. In-expect ba ni Moses? No! Hindi in-expect ni Moses. Basta ginawa ni Moses, sinabi mo, Lord, taas mo ang tungkol. Tinaas niya ang tungkol. Beyond sa imagination ni Moses, na alam ni Moses na imposible mabiyak ang dagat, mahati ang dagat, pero nangyari. Ganun din sa atin. Kapag ikaw sumunod sa Panginoon, kung ano yung pinagagawa ni Lord sa iyo, hindi mo inisip, hindi mo na-imagine, hindi mo pinangarap ang mga bagay na pwede mangyari sa buhay mo. Amen. Maaaring sa oras na ito, biktima ka ng iba't ibang klaseng mga bullying, biktima ka ng iba't ibang klaseng depression, biktima ka ng iba't ibang klaseng anxiety. Pero pag sa gabi ito, lahat ng problema mo binigay mo sa Diyos, lahat ng buhay mo magiging maayos. Amen. Maniwala kayo sa hindi, ang buhay mo magiging maayos. Puposisyon lahat ng bagay, hindi dahil sa kakayahan mo, puposisyon lahat ng bagay dahil sa galaw at kilos ng Diyos. Amen. At isa sa pinakamagandang bagay na pwede mo maranasan sa mundong ito, yung binalaw ng Diyos ang buhay mo. Yung binago ng Diyos ang buhay mo. Yung inayos ng Panginoon ang buhay mo. Yung iniisip mo, Lord, ganito lang ako, mahirap na ako, ito lang yung meron kami, parang wala nang dahilan para ako mangarap, wala nang dahilan para ako umasa. Na isang araw, aangat mo ang buhay ko, isang araw yayaman kami. Imposible sa mata mo, imposible sa imagination mo, pero sa Panginoon, kayang gawin yun. Kayang gawin ng Diyos na pagpalain ng bawat isa sa atin. Amen? So know therefore that the Lord your God is God, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. Iyan ang bagay na iniingatan ng Diyos sa atin, yung ibigin ka at mahalin ka. Kaya kung ikaw man ay nasa pangit na sitwasyon, isipin mo lang na may Diyos na nagmamahal sa iyo. At kinigit niya yung commandments na ito, na itong anak ko ito, itong tao ito, mamahalin ko ito, anuman ang mangyari. Balikan natin Book of Romans. Ipinadama ng Diyos sa kanyang pagkil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ito po yung sinasabi natin, may pinagdadaanan na ako, pero hindi ko ito tinatambayan. Amen. Ang sabi ng verse, Book of Psalms 24, even though I walk, verb, okay? Ang walk po ay isang classic action word na naglalakad ka, hindi ka tumatambay, hindi ka nag-i-stay. Nag-walk ka, dumadaan ka, may pinagdadaanan ka. Amen? May pinagdadaanan ng bawat isa, may pinagdadaanan ng katabi mo. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ito yung hinain ng kanyang puso. Lord, kahit ako dumaan sa pangit na sitwasyon, naniniwala ako, di ako matatakot kasi naniniwala ako, kasama kita. Amen? Kasama kita. Gano'n ba kalaking problema pinagdadaanan mo ngayon? Dumadaan ka man sa mga pinagdadaanan mo, praise God. Kagaya kasi namin ng Book of Psalms, huwag kang matakot at maniwala ka, kasama mo ang Diyos.